alamin muna ang mga rules and regulation bago tayo mag-alaga ng mga ibon. Okay po, so yun po yung ating pag-uusapan ngayon sa video ito. At ganoon din po, sagutin natin yung ating tanong ng ating kahabi regarding po sa pag-aalaga ng mga ibon. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel at sa mga bagong viewers dyan at sa mga napadaan. Kung gusto nyo ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng maliit lang na pabor sa inyo mga kahabi na please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. And don't forget to click the like button and the tiny bell button para ma-update po kayo sa mga usapin regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, so yung topic natin, alamin muna natin yung mga rules and regulation bago tayo mag-alaga ng ibon. Ano pa po yan? Tapos, yung tanong ng ating kahabi na si Yekis Sanity. So, ang sabi niya, good PM Sir Olen. Okay lang po ba magtanong? Palagi ko po kayong pinapanood sa YouTube at subscriber ninyo rin po ako. Maraming po salamat kahabi Yekis Sanity sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Sir, tanong ko lang po, kung hobby lang yung pag-aalaga ng ibon, okay lang sir, kahit wala na pong papers. Ganyan, salamat po sa sagot sir. Okay po, so kahabi Yekis Sanity, so hindi nyo nabanggit kung anong species yung ibon na inyong binabanggit. Baka naman itong ibon na inyong binabanggit ay hindi naman kailangan kunan ng papers. So reply ako sa kanyang message na kung anong species po yung kanyang inaalagaan. So nag-reply naman siya, good day din po sir, salamat po sa pag-reply. Bale, meron po akong sir mga African lovebirds, green personata, green opaline at Lutino opaline, at meron din po akong mga zebra pinches. Sir Olen, tanong ko lang po sana, ano bang magandang gawin para makakuha ng CWR? Wala po pa kasi ako mga papers yung sa akin. Okay po, so marami po salamat Yekis Sanity sa inyong katapatan sa pagbibigay ng inyong mga katanungan. So ito mga kahabi, ang lagi ko sinasabi sa mga bagong nag-aalaga ng ibon, na alamin muna natin yung mga rules and regulation bago tayo mag-alaga ng ibon. So kahabi Yekis Sanity, so marami ka palang inaalagaan ngayon bilang libangan. Meron kang African lovebirds, merong green personata, green opaline, Lutino opaline. Ito po ay mga Agapornis fishery at Agapornis personatus. Ito po ay napapabilang sa CITES appendices, ay napapabilang din po sa red list categories ng IUCN, yung International Union for Conservation of Nature. Okay po, so ayon sa pag-aaral ay kailangan po itong iparehistro natin itong mga inyong inaalagaan kahabi Yekis Sanity. So ano po yung ating dapat gawin? So bibigyan po natin ng mga hakbang ang ating mga baguhang na mag-iibon na papasukin ang larangan ng pag-aalaga ng mga ibon, lalo na yung aalagaan nila ay napapabilang sa mga endangered species or napapabilang sa red list categories ng IUCN. So alamin muna natin ang mga rules and regulation bago mag-alaga ng ibon. Unang-una po, plano sa pag-aalaga. Ano po ba ang plano natin? Bakit tayo po ay nag-aalaga ng mga species na ibon? Ito ba ay pet lamang? Ito ba ay ibibreed natin? O pagdating ng araw, ito ay ating ibibenta rin? So alamin natin, planuhin natin ang mga hakbang sa ating pag-aalaga ng ibon. Okay po. So yung pangalawa, alamin muna kung anong uri ng species ang gustong alagaan. Okay po. So kailangan kung bibili tayo ng mga species na ibon, alamin kung anong uri dahil marami pong species ang ma-avail natin, ang ma-acquire natin. Kung ito ba ay ang gusto natin na small bird, medium bird, or big bird.
So yun po kahabi, dahil maraming species ang maiingay. Okay po, hindi natin pwede silang pigilan dahil ito po ay nature na nila. Okay po, meron maka-noisy. So kung anong alamin natin kung anong uri species, gusto ba natin yung tahimik lang or yung gusto natin maingay, okay lang ba? Yan po, alamin natin ang mga uri ng species na gusto nating alagaan. So alamin din natin at siyasatin kung paano alagaan ang isang species. Okay po? So, alamin natin ano ba ang mga karakter nito, yung mga behavior, okay po, ng mga species na ating aalagaan. Okay po, dahil yan ay meron din mga rules and regulation sa atin sa pag-aalaga ng mga species na gusto natin. Okay po? So, ito lamang po ay aking naibabahagi para makakuha yung mga kahabi natin ng mga idea regarding sa pag-aalaga ng ibon. Dahil marami sa ating mga kahabi na sa huli nila nalalaman na kailangan pala kunan ng mga dokumento or kailangan pang iparehistro sa DNR yung kanilang inaalagaan ibon. Rumami na. Nang una sabi nila naglilibang lang. Aspet. Dahil aspet, as libangan ay nagbibreed, dumadami. Ngayon hindi na nila alam kung paano nila ipaparehistro ang mga ibon na kanilang naparami. So kailangan sa simula pa lang kahabi ay alam na natin ang mga hakbang, mga rules and regulasyon para sa pag-aalaga ng ibon. Okay po? So dagdag ko rin po yung pang-apat natin na mga dapat alamin ay yung mag-research kung need po ba ng mga kaukulang mga dokumento ang inaalagaan nating ibon. Okay po? So, kailangan mag-research tayo. Alamin natin, magtanong tayo doon sa ating mga kapwa mag-ibon kung yung ating ma-acquire na ibon ay kailangan pa bang iparehistro. Kasi meron din naman mga ibon na hindi na kailangan iparehistro tulad ng kalapate. Yan, hindi na po kailangan iparehistro sa DNR yan. Yung manok po kasi considered as bird din yan eh. So yan, hindi rin po yan na kailangan iparehistro. So ano pa ba yung mga kailangan hindi na iparehistro at yung kailangan iparehistro? Kailangan i-search po muna natin. Para pagdating sa dulo, sa end of the day, ay alam na natin yung mga hakbang na gagawin natin. Okay po? So sabi naman ng mga iba nating kahabi, hindi naman kami nahuhuli. Nag-aalaga kami ng mga nabanggit ng mga endangered species pero hindi naman kami nahuli. Sa ngayon, kahabi, hindi pa tayo na-tsempuan. Paano kung na-tsempuan na tayo? Katulad nung nangyari sa Valenzuela, isang ni-raid ng mga kawani ng DNR Enforcement Agency at Maritime Police dahil sa walang kaukulang dokumento na ipapakita. Nag-breed siya na parami, nagbenta, nag-trade, nag-selling, walang kaukulang dokumento. Ayun, lahat ng kanyang alaga ay nakumpiska dahil sa kawalan ng mga kaukulang dokumento. So kailangan pa ba natin hintayin na mangyari sa atin yan bago tayo umaksyon? So ngayon, itong content nito ay regarding po sa mga buhay mag-ibon, mga hakbang para makakuha po tayo ng mga dokumento para i-parehistro natin sa DENR. Okay po? So, meron akong video nun. Pabalik-balikan nyo na lang po. So, pwede rin natin itampok muli rito para mapanood nyo kung bakit sila nahuli. Okay. Matagumpay na sinalakay ng Environmental Crimes Division ng National Bureau of Investigation at Enforcement Division ng DNR National Capital Region ang isang bahay sa Valenzuela City matapos na makitaan ng mga ibong iligal na inalagaan at binibenta. Tumambas sa kanila ang daan-daang pares ng lovebirds at pasture sa magkakailarang bird cages at pinasadyang kulungan sa isang bahay sa number 35 sa Paguite Street, Marulas, Valenzuela City. Nauna rito, napag-alaman ng DNR-NCR na may illegal na nag-aalaga at nagbebenta ng lovebirds sa nasabing bahay matapos naman nag-report tungkol dito sa kanilang social media account.
Agad namang nagsagawa ang mga hente ng NBI ng isang test buy sa lugar at napatunayan nitong sangkot nga sa iligal na pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon ang isang kinikilalang John Eric de la Cruz. Kabilang sa mga iligal na inaalagaan ni de la Cruz ay ang African lovebird eye-ring na itinuturing na isang endangered species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora o CITES at DNR Administrative Order 2004-15. Ipinagbabawal ang pag-aalaga ng wildlife ng walang kaukulang permit mula sa DNR, alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Tapos ang inventaryo ng mga ibon, kinumpiska ng DNR ang mga ito at dinala sa Wildlife Rescue Center sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Sinampahan naman ng DNR NCR si De La Cruz ng kasong paglabag sa Section 27 ng RA 9147. Kung kayo po ay may impormasyon tungkol sa iligal na pag-aalaga o bentahan ng wild animals dito sa Metro Manila, maaari po kayo mag-report sa aming Facebook account o kaya naman ay tumawag sa aming Enforcement Division sa landline number 435-8879. Nag-uulat para sa DNR NCR News, Mike Alcaraz, RPAW. So yung sunod po natin ay bumili lamang sa mga legal source na nag-breed, na legal breeder, legal seller, at W farm permit holder at CWR holder permittee. Doon lang po tayo mag-avail. Kasi yung Certificate of Wildlife Registration, limitado po sila sa pag-i-issue ng deed of sale or deed of donation kung kanyang i-donate sa kanilang kamag-anak. Limitado pa lang po ang mga species na pwede nilang issuean. Yung mga non-CITES lamang po. So, ito rin po kahabi, tips lang din, alamin din natin yung mga kategory ng ating species kung ito ba ay napapabilang sa CITES or non-CITES appendices. Okay po. So sa CWR ay non-CITES lamang po ang kanilang inaalaw. Sa W farm permit po, wildlife farm permit ay pwede naman po lahat ng species dahil meron silang pribileyo na mag-trade, mag-selling ng mga CITES appendices. Okay po. At katulad nung nabanggit nyo kahabi na si Yeke Sanity, yung zebra pinches po ay may mga pinches na non-CITES at meron din pong pinches na CITES appendices. So alamin natin, suriin natin kung saan po napapabilang yung pinches na ating inaalagaan. So ito pong African lovebirds, yung green personata, green opaline at saka Lutetia opaline, ito po yung mga Agapornis fisheries at Agapornis personatus ay sa legal source ng wildlife farm permit lamang po natin ito maa-avail. Hindi po makakapag-issue ang Certificate of Wildlife Registration holder or permittee sa ganitong uri ng species. So sa tanong nyo kung saan nyo makakakuha ng papel dahil wala po kayo, ay makipag-ugnayan kayo sa mga wildlife farm permit at doon po yung legal source. Doon po tayo mag-avail ng mga species na mga CITES appendices. Okay po mga kahabi, hope meron tayo natutunan dahil ang sabi ng DNR, dahil sundin natin ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act number 9147. So kailangan po ito ang ipatupad ng DNR na batas. Conservation and Protection of Wildlife Resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So dapat sundin po natin itong batas na to at lagi natin italima ang mga rules and regulation, guidelines and policy ng DENR. Okay po? At higit po sa lahat, iparehistro ang nasabing ibon para meron tayong otoridad na mag-alaga, magparami at magbenta. Okay po? Sa lahat ng ating hakbang, lahat ng ating ma-acquire ng mga species ay dapat nating itong iparehistro. Kahit ito po ay libangan lamang, kahit ito ay pet lamang, kailangan po nating iparehistro. Kung itong ating naalagang species ay napapabilang sa red list categories of IUCN. Okay po mga kahabi,
Hope meron tayong mga natutunan at shout out po sa inyo, Yeki Sanity. Hopefully, makahanap po tayo ng W Farm Permit na tutulong sa inyo. At doon po tayo makaka-acquire ng mga dokumento at makakapag-avail ng deed of acquisition o yung official receipt, deed of sale at deed of donation, na ito namang alin sa tatlo rito ay requirements para maparehistro natin sa DENR. Okay po, hope meron tayong mga natutunan. So hanggang dito lang muna, kahabi, ang ating topic regarding sa mga rules and regulation bago tayo mag-alaga ng ibon. Yung mga hakbang na banggit natin ay hopefully makatulong ito sa mga baguhan na naghahangad na makapag-alaga ng mga ibon or mga species. So, muli, magplano tayo sa pag-aalaga ng ibon. Alamin kung anong uri ng species ang gustong alagaan. Alamin siyasatin kung paano alagaan ang mga ibon. Alamin, mag-research kung need pa bang ng kaukulang mga dokumento ang mga aalagaang ibon. Bumili lamang sa mga legal source na mga breeder, legal seller, W Farm Permit holder, Certificate of Wildlife Registration holder, permittee. Okay po. At higit sa lahat, iparehistro ang nasabing ibon para magkaroon tayo ng otoridad na mag-alaga, magparami at magbenta. Okay po. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung nakakasunod tayo sa mga rules and regulation ng mga ahensya ng DENR, para pagdating ng araw ay hindi po tayo mangangamba, mag-aalala at naparami na natin ang mga ibon natin na hindi pa po napaparehistro. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.